this person here, parang naka-standby lang siya. Alam niyo yung I remember yung song, The Man Who Can't Be Moved, you know? If one day you wake up and find that you're missing me, and you start to wonder, you know? Ano yun? So, I'm the man who can't be moved, you know? Ibig sabihin, this person here ay literally na namimiss niya kayo dito, no? And this person here ay parang sinasabi niya, no, na pag namimiss mo siya, mahahanap mo siya dun sa mga lugar na pwedeng dati niyong pinupuntahan or maaaring hindi doon na literal, no? Pero parang ito ay calling upon you, tinatawag ka niya rito, no? At gusto niyang sabihin sa'yo na nandiyan lang siya, hinihintay ka. Yan, no? I'm the man who can't be moved. So if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on earth I could be, thinking maybe you come back. Diba? So sa mga kapanahunan ko dyan, baka alam niyo yun. Okay. Oh, diba? Linis yan, wala ka pa nga sinasabi. Ayun nga, diba? This person here ay viewing you as the Queen of Cups ha, center ng reading. Justice, right beside the Queen of Cups. We have the King of Cups. We have here the divine counterparts, the King and the Queen of Hearts. Okay, Page of Wands. Bottom of the deck, the Moon, Three of Cups, and the Ten of Wands. Okay. So, sa nakikita ko rito kung sino man ito with the full card energy and the Ten of Swords energy, no? Siya ito na sinasabi rito, no, na hindi ko na to kaya. Hindi ko na to kaya. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kaya rito na paglabanan yung sarili ko rito. Ayan, sinasabi niya dito. And this person here might be nasa crossroads siya ngayon ng kanyang buhay kung saan ito siya, no, na parang nandoon siya sa klase ng crossroads, okay, na parang babalik ba dito, okay? So whatever the case may be, yun ang iniisip niya, babalik ba dito or hindi na sa feeling mo. Yun ang iniisip niya rito, pero hindi niya na kaya pa rito na paglabanan yung kanyang sariling emotions and feelings dahil nakikita ko dito na gusto naman talaga niyang hilumin ng inyo ritong connection, Four of Swords right in here, dahil para sa kanya hanggang ngayon, nakikita ka pa rin niya bilang Queen of Hearts, ibig sabihin, no, nakikita ka pa rin niya hanggang ngayon, no, na person rito na nagtataglay ng pambihira, yun 'no. Ibig sabihin iba ka sa lahat at nakikita ka niya bilang someone na maalaga, parang wala na daw siyang mahahanap na isang tulad mo. So nakikita ko yun dito and this person here 'no ay someone with the Justice card energy. Gusto niya ditong gumawa ng isang final or finale na desisyon 'no, na alam niya na kapagka ginawa niya ito magkakaroon ito ng malaking epekto sa buhay niya. Kaya kailangan niya raw na pag-isipan itong mabuti. Two of Wands energy, ano, wag natin siyang istorbohin, 'di ba? Pero inistorbo niya tayo rito dahil nahagip natin ang energy niya. Kasi yung energy niya rito 'no, ay napaka-intense, yung nakikita natin dito kaya siya lumbas, 'di ba, okey. Pero literal na ayaw niya magpa-istorbo rito kasi gusto niya ngang gumawa ng finale na desisyon 'no. At yun nga, bago natin pag-usapan ito lalo, batiin muna natin everyone. Hi and hello there sa lahat, my name is Yan, welcome new subscribers. And yes, sa ating mga,
returning istambayers at puyaters, maraming salamat din po sa inyong walang sawang love at suporta for me. At kung hindi niyo pa alam mga mahal, mayroon pa po tayo na main channel, ang The High Priestess. Link niyan down below sa description box na reading na ito. Kaya kung interesado kayo for more collective readings for all signs, dun nyo rin yan matatagpuan. Okay? At yun nga, na wala tayong gender ba ay lalaki, LGBT po lahat ay welcome. No? Just take only what resonates na. So here, nakikita ko na ito yung klase ng energy dito mga babes, no? Na someone na, by the way, timeless tayo, pwede nangyari na. Sa iba nangyayari na po, sa iba ay mangyayari pa lang, no? Pero, kung sino man ito, this person here, hindi niya narito kaya na parang magtiis, no? Parang hindi niya na kaya pang mag-sacrifice, no? Dahil sobrang parang feeling niya, no, bugbog sarado na rito, no? Hindi lang yung katawan niyang lupa, kundi lalo ang kanya ritong damdamin at puso. Dahil magkalayo kayo ngayon, hindi sa lokasyon, kundi ang inyong mga puso. Alam niya 'no, na talagang nag-drifted apart ka na sa kanya. Yung feelings mo mga babes 'no, ay nakikita ko rito na parang naiisip niya na baka wala ka ng feelings or nararamdaman sa kanya. Bagay na ikinaguguho ngayon ng kanyang mundo. So nakikita ko rito with the Eight of Wands energy, gustuhin niya man rito mga babes na mag-message sa inyo, hindi rin naman niya alam paano niya sisimulan ang message. Yun. Ang daming mga may hindi alam paano sisimulan ng message, 'di ba? Hindi lang kasi ito basta simpleng hi, hello, or kamusta. Ibig sabihin, paano siya rito unang magkakausap sa'yo? Paano yung unang mga dating ng mensahe sa'yo 'no, or ipaparating? Yun ang problema niya. Dito, so with the Seven of Wands in reverse position, I do see that this person here 'no, ay may energy ng pagkilos. Meron kasi siya ritong energy ng parang dahil nga deep down inside gusto niya pa ring ayusin ang inyong relationship at hilumin ito. With the Four of Swords energy, nakikita ko rito na hindi pa talaga siya sumusuko. Yan ang nakikita ko rito. So, this person here is seeing this na parang opportunity. Kaya pinag-iisipan niyang mabuti kasi ayaw niya magkamali. Handa na ba siyang i-let go ang kanyang queen or king? Or hindi pa? Ano? Handa ba siya rito no, na mag-move forward sa life nang wala ka? O hindi niya kaya? Yun, yung mga iniisip niya. Kaya, wag natin siyang istorbohin. Para makapag-isip siya ng bonggicious. At sa nakikita ko with the Page of Wands energy, this person here will definitely come up sa isang klase ng final decision dito. Okay? And we're fortunate enough to know kung ano yung magiging desisyon niya. Yun oh, see? Akalain mo yun, no? Ang haba ng pagbubuno niya rito sa kanyang isipan, no? Kung ano yung gagawin niya dito. Tapos tayo, nalaman lang natin dito ng isang upuan lang sa chismisan dito. Yeah, yun ang privilege, no, na nakukuha ng isang individual na sa tarot. Now, let's get to the point, okay? Straight up, the Moon, Three of Cups, and the Ten of Wands, no? So, ang desisyon at ang kahihinatnan na final decision ng taong ito, who happens to be your ex-lover, ay magbabalik siya rito sa buhay ninyo kahit hindi niya alam kung may babalikan pa siya dito. See, ibig sabihin mga babes na wala na siyang pakialam dito, no? Kung may babalikan pa ba siya rito or wala itong tao na 'to, no, ay nakikita ko ritong babalik sa inyo. Yan, no? Kumbaga parang, kahit hindi siya sure kung tatanggapin mo siya rito, no, or ipagtatabuyan mo siya, babalik pa rin siya rito. Kumbaga parang, may energy rito kahit hindi siya sigurado sa iyo ritong magiging, paghusga sa kanyang pagbabalik 'no, babalik pa din siya. Okay, kasi with the strong moon energy, ito yung klase ng energy na bahala na. Kahit na hindi ko alam kung ano mangyayari sa magiging usapan namin ni collective, kung sakali man na parang ayaw niya na sa'kin or whatsoever, bahala na. Basta babalik ako
sa buhay niya. Yan 'no, wala na siyang pakialam rito, kung ano ang magiging reaksyon mo basta uuwi na siya sa'yo, yun 'no. So, kung sino man 'tong energy na 'to na medyo matibay ang kanya ritong hangarin 'no. Kasi nga hindi niya na kaya ritong pigilan yung sarili niyang emosyon 'no. Parang ayaw niya na paglabanan kasing hirap 'no. This person here could be trying to fight this feeling here 'no, pero hindi niya na nga kaya ritong i-fight yung feelings 'no. Naalala ko tuloy yung song na, I can't fight this feeling any longer, gano'n. O hindi niya na nga kayang paglabanan. Suko na siya 'no, suko na siya rito 'no, sa katotohanang minamahal ka pa rin niya at hindi ka niya kayang i-let go, 'yan, oo. Nakikita ko dito na ang taong ito ay person na puwedeng ex-husband, ex-wife mo, ex-boyfriend, ex-girlfriend mo, ex-ka-live-in partner or basta ex-person mo 'no. Sayang ang isang opportunity na ito dahil alam niya na ito ay makakaapekto sa kanyang whole lifetime kung mamamali siya rito ng desisyon. Kung magkamali man or mag-fail, at least triny niya daw. Ten of Wands energy, Three of Cups. Three of Cups symbolizes reconciliation, rekindle of love. Ten of Wands, no, nakikita natin dito na energy ng person na ito, no, na siya ay magbabalik at kung saan man siya nanggaling mga babes, no, maaaring may energy ito na inakala niya na mas okay ang life there, pero mali pala siya. So, nakita ko siya rito 'no na, lumalapit 'no at magsusumamo sa inyo 'no. Nakikita ko dito na itong person na 'to na para sa kanya 'no, ikaw ay para sa akin at ako ay para sa iyo naman, 'yan 'no. Bahala kayo kung gusto niyo siyang tampalin pagtapos niyang sabihin 'yan sa inyo. Hindi yan maaaring eksakto or direkta na sabihin niya ng paganyan, pero marami sa inyo na yan ang tutumbukin ng mensahe na babanggitin niya sa isang pag-uusap kasi nakikita ko magkakausap kayo nito sa ayaw o sa gusto mo. Nakikita ko rito na yan ay bagay na puwedeng lihim or nakatago pa sa iyo, pero lalabas at lalabas rito 'no, ang katotohanan na muli pa kayong magkakausap ng taong iyan. Hindi mo kailangang ikaw ang lumapit sa kanya, siya ang nakikita kong lalapit sa iyo, yun 'no. Uulitin ko lang, hindi mo kailangan na lumapit sa kanya, siya ang mismong lalapit sa'yo, okey? So, kung sino man 'tong energy na 'to with the Justice energy, this person here 'no, will tell you everything that you need to know. At kung sino rin 'tong person na 'to 'no, nakikita ko rito that this person here now sees you as someone here na I'm seeing a beautiful flower right here. So, ibig sabihin this person here sees na talagang nag-bloom ka just like a beautiful flower 'no, at nakikita ko rito 'no, that this person here is seeing you very different now, but in a very positive way. So, nakikita ko dito that this person here 'no, ay someone dito na wala ritong pakialam kung naging successful ka sa trabaho mo or kung may ipon ka ngayon na wala siya ritong pakialam sa money mo or sa financial mo. The only thing that this person here cares for ay walang iba kundi kayong dalawa, okey? Ikaw ay para sa akin at ako ay para sa'yo, 'yan oh. Ay ko kapag talagang mga nasasaktan at nabo-broken hearted nagiging parang ano, 'no, makata, mga parang pambalagtas ang mga datingan 'no. So, nakikita ko dito that this person here ay appearing as someone poetic, but this is this type of energy we're in 'no. He or she is more inclined into his or her real connection and feelings for you. Yeah, really tapping sa kanya ditong emotions and the feelings for you. So, I think this person here 'no, ay someone dito 'no, na walang pakialam kung, tanggapin mo man siya or hindi, basta babalik siya dito. Ngayon kung may gusto kang sabihin sa kanya, then this is the perfect timing para masabi mo ang lahat ng 'yan, okey? So, bahala ka kung ano yung mga plano or desisyon na gagawin mo
Pero nakikita ko na ang final decision ng taong ito ay lumapit at lumapit pa din sa'yo. So, yung initials na nakikita ko dito, we have capital letter B as in boy, capital letter O, yan B-O Hindi ito body odor, hindi rin back out initials yun. Kasi hindi ko siya nakikita nga nagba-back out at wala naman ako ditong naamoy na parang anghit. Okay, so moving forward, you also have here capital letter F, capital letter L, and capital letter M. For small letters, we have E, C, H, and last but not the least, we have P. So yeah, these are all the messages we've got right here for you, sweethearts. Again, I am Yoriana Ani for the girls and Yana Duna for the boys. Sarang love and light. And you.